Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa malakasang team tournament, Global Chess League sponsored by Tech Mahindra at sa bakbakan nila world number 1 Magnus Carlsen and former world champion Vishy Anand. Nung first round robin, ang laban nila Magnus ay nauwi sa tabla. But this time, puti na po si Magnus. Tingnan natin kung kakayanin naman ni Vishy ang malakas na hataw ni Magnus pagka sa puting pyesa. Sa end part po, papakita ko sa inyo ano ang nangyari sa team results at ang standing after round number 9. Ang ginawa ni Magnus, nag C4, English opening ang napusuan at nag C5 naman. Symmetrical English. Nag Knight F3, Knight F6, Knight C3, Knight C6. Mukhang gaya-gaya ang sistema. Nag D4, ayun. Dito po kasi, sa natural na sequence, nag-G3. Pero mas pinili ni Magnus yung second line D4. Paluwag kagad sa sentro, capture, at nag-E6. Pwersado pong capturein yon ha. Kasi po dito, konting idea lang, kung hindi ka capturein yan, magpupush D5 yan, maiipit ang block dyan. Kaya pag nag-D4, kina-capture talaga. Knight x D4 at nag-E6. Ayan, para naman pakawalan ang development ng bishop at the same time ay pupwede ring mag-D5 to control the center. At nag-E4. Ayan, kung tawagin pala ito ay Kramnik variation. Aba, may napasikat palang variation si Kramnik para ang idea ay pigilan ang D5. Nag-bishop B4. Pin at the same time with tempo threat, Knight x E4 ang paparating at kinapture muna yung knight. Bakit? Para makadevelop ng bishop. Hindi makakadevelop ng bishop kung may hanging knight. Takes and bishop D3. Okay? At para suporta na rin sa paparating na knight x E4, nag-E5 naman dito. Kasi po, kung magkakasling lang yan, ay mag-E5 naman ng puti. Mang-iipit yan, mang-iistorbo kagad ng atake sa knight. Kaya binarhan ang square at nag-castle, castle, nag-H3. Ayan, para in the future ay wala ng knight G4 mamaya pag nag-bishop E3. Kasi lalabas din naman ang control ng bishop dyan mamaya eh. Kumapture na, ayun, para magkaroon ng double pawn. So, bahagyang medyo na-damage ang pawn structure ni Magnus. Yun nga lang, syempre, double pawn na may control din sa sentro, okay yan. Pero ang drawback naman ni Anand, bishop pair naman kay Magnus. Hindi rin biro yan. D6 at nag-C5. Ayun, ang bilis ibinalik. Para maging maayos ang pawn structure at magka-double pawn naman si Anand. At ito pong C5 ang lumalabas na novelty ni Magnus dahil ang old line na palagi ang ginagawa ay F4. Pero itong C5, kapansin-pansin na hindi naman nagbago yung evaluation bar. Aba, okay Capture and nag-F4. So, threat sa E5, nag-C4. Ayun. Grabing lalalim ng kanilang mga batuhan. Pag C4 kasi, simpleng may bawi sa E4. Umatras lang para maintain ang depensa ng pawn at nakipag-queen to queen na takes, takes, takes. Yun nga lang, habang nabubuksan ng posisyon, papalakas ng papalakas ang bishop pair. Okay, yan ang kailangan ingatan ni Anand. Bishop E6, nag-rook B1, okay, para talagang well-controlled ang mga files ng mga tore. Nag-H6, pasingaw. At para wala ring bishop G5 mamaya. Nag-A4, space lang sa queen side, A5, ayun, para pantay lang ang space. Pero, pumasok na rook on the 7th rank. Knight H7, Bishop E3, ilag G5 to control the F4 square. Maaring lulundag yan dyan. Nag-King F2 na. Ito na yung time na kailangan gamitin na yung King. King must be active pagdating sa endgame. Ika nga. At nag-Knight F4, ayun. Kinapture, capture, King F3. Yun nga lang, ba't kaya ganun ang ginawa? Hindi ba masyadong maaga yun? Kasi kuha yung pawn sa F4. Nag-Rook D8, Rook B1, bumaba lang para pagka kumapture, ay maintain lang ang control sa D-file. At kumapture na nga, nag-Rook B1, inagaw naman ang B-file. At nag-King takes F4, Rook B2. Ayan na, nang ilang na. Rook C1, nagtyaga muna si Magnus dyan. At nag-King F8, King E5, King E7, King D4. Yun nga lang po, kapansin-pansin na
mas aktibo ang king dito ni Magnus. Nag-king D6, E5 check, king E7 at nag-G4. Para makontrol ang F5 square and maiiwas din ang pagtatangkang baka mamaya pag-alis ng bishop bumagsak pa yung pawn sa G2 at nag-bishop D5 na nag-H4. Ilalagay ba kagad yung pawn sa G5? Nag-king F8, king C5. Ayan na. So, ano bang plano? Pressure, may king D6 din. Napaka-active naman ang king ni Magnus. King G7, dyan pumunta. King D6. Rook A2 and nag-G5. Takes. Nako. Oo nga pala, endgame na ito. Si Magnus pala'y napakamamaw pagdating sa endgame. Nag-Rook A3. Ayun. Dito po tumaas ang evaluation bar ni Magnus. Na mali ng decision si Anand na i-threat ang pawn sa C3. Dapat daw ay Rook B2 dyan lang. Balik lang dyan. Ano kaya diferensya? Pag Rook A3, Bishop F5. Ayun, namali din po ng decision. Dapat daw ang tira ay Bishop B1. Depensa lang sa pawn C3. At ipapakapture talaga yung pawn sa A4. Pero may ganun. Naku, grabe tindi ng idea. Ang tindi. Pag kumapture, mag-i-E6 para makatawid yung pass pawn ng mabilis. At yung pakain sa pawn A4, mistulang na misplace ang tore sa A4. Yun ang mga diskarte. May mga pakain pero kung papansinin nyo po halos bishop na lang ang gagalaw dito dahil mag-i-E7 na at ang tore, naku, napakarami pang gagawin. Rook A3, Rook B3, bago pa makabalik, 3 tira dahil lang sa pagkakakain sa pawn. Yun ang mga teknikan. Pero nag-bishop F5 dito para madepensahan. Pero yun pa rin ang concept, Talagang nakita rin ni Magnus na pa-capture yung pawn sa A4. Kinapture ni Vichy. Ayun. Yun lang napukaw ng capture doon. Kasi kaya naman kinapture ni Anand ang kanyang napapansin siguro or natanaw na may panggulo na siyang pass pawn na tipong bababaan tore, tapos halimbawa tetret doon or sa E2, tapos may ipanggugulo na yung A-pawn kaya tinanggal niya yung harang Pero ang accurate po ay Rook A2 lang. Wag mapukaw, wag ma-attract dyan sa A4 at yung tore ay gamitin sa action kagad. O pwedeng Rook dito, mga ganun-ganon. Ayun, pero dahil napakain si Anand, ano kaya ang inihanda ni Magnus? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ang ganda nito. G6. Wow. Takes. Rook G1. May ganyan na pala. Grabe talaga mga natatanaw ni Magnus sa endgame. Mamaw. Capture. And nag-King F7. May Rook F6 check. King G7. May King E7. Grabe ka perfect. Napaka-precise, perfect idea and execution. Ang tore, ang tagal O di nag-Rook B3. Na-realize si Anand, tama na, hindi ko na makakapture yan. Kailangan ko ng manggulo. Alisin ang king na yan. Yun nga lang mga kamadyas. May check, King H8, and E6. Parang it's too late na. Kasi pupunta na yung king dyan, mag-E7 na, ang dami na, multiple threats. Nag-A4, para maipanggulo, pero nag-King F6. Nag-A3, Rook H6 check, King G8, Bishop H7 check, nag-King H8. Hindi kasi pwedeng susugod dyan dahil may E7, King E8, Bishop G6, King D7, and E8 Queen, goodbye na. Okay? Kaya napuwersa dito si Ananda bumalik kahit napakasagwang nandyan ang tore. Pero may Bishop G6 check, tuloy-tuloy. Bishop F7, resign ang legendary Vichy Anand. Bakit po? Kasi pag nag-King F8, matepon. Matchaspon pa. Grabe yung mga ideas dito sa endgame, na yung mga tipong pakain sa A4. Medyo masagwa sa mata, parang, syempre tayo, di ba, sa nerve natin, hirap tayong magbigay basta-basta ng pawn, pero kailangan, magbibigay tayo ng pawn, pero sigurado, konkreto yung ideas na kapalit para talagang worth yung kapalit na isa-sacrifice na pawn. Kumagat si Anand doon at doon nadali.
Okay po, at ang kanilang naging score sa team matchup nila, ito po, tingnan natin, sa bakbakang Alpine SG Pipers and Ganges Grandmasters, ang score ay 13-5. Panalo sila Magnus. At ang team standing naman, sabihin ko na lang po, no, PBG Alaskan Knights, sila giri pa rin with 21 points at nakabuntot na ang Alpine SG Pipers with 18 points. Nako, dito kasi top 2 ang kukunin sa double elimination or double round robin elimination. Ayan, at yung top 2 ang dediretso sa championship. At sa championship, nako grabe, $500,000 ang nag-iintay sa mananalo. Grabe. Ilan sa peso yung $500,000? Lapag nyo lang po sa comment section below. Ganong kalaki yung premyo nila. Ayan, at ang pumapangatlo sila Firusha 15 points, Tribeni Continental Kings, American Gambits pang-4, Upgrad Mumba Masters pang-5 at Ganges Grandmasters pang-6. Pero ang pinag-uusapan po dito ay yung top 2 lamang. Nakahabol pa sila Magnus, oh. Nako, mukhang maganda ang championship nito, ah. So maraming salamat po mga kamatyas sa mga meron pang gustong magpa-analyze ng game dito sa turneyong ito. Lapag nyo lang po sa comment section below. At sa mga gusto naman pong maka-experience ng ating group online training ni Coach I.M. Kamatyas, ang registration form po ay nasa comment section below, nakapin lang. Okay? Kayo po ay mag-try na para kayo ay makasama sa maraming students or players na nag-enroll last time sa first batch. Second batch na po this coming November at open na po kami for registration. Kung gusto nyo pong mag-improve ang inyong paglalaro, opening, middle game and end game, tumaas ang rating at maging tournament player, mag-enroll na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.